Ang tanong, sinong koponan na magbabayad sa kanya? At how much? Hello, welcome back dito po no, sa Doy TV Sports. At nandito po tayo ngayon sa ating studio. Okay, nakikita niyo po dito ang ating Superman, no? The NBA great, ayan, Hall of Famer, future Hall of Famer na si Dwight Howard, ayan. Kasi nga, siya ngay nandito sa ating bansa upang maglaro dyan po sa ilalim ng Strong Group Athletics, ayan, dyan po sa Dubai Championship, Invitational Championship, ayan, basketball of course. At yun nga, he makes some noises as soon as, lumapag siya rito sa bansa. Bakit? Siyempre, maraming nasasabik ng isang NBA legend, maglalaro, no? Talagang legit, no? Super legit po ito, no? At isa pa, nagpahayag po siya ng kanyang intention, na maglaro sa PBA. At yan po ang ating topic ngayon. So, ang issue, yung height limit niya. Ayan. Kasi nga, ang height limit po natin sa PBA is 6'9", ano po. Parang lumalabas, 6'10" siya. Pero sabi niya nga, pagka tinanggal niya sapatos niya, technically, he's 6'9", so he's eligible to play. However, tignan po natin kung mababago, no, para sa kanya yung policy. Well, para sa akin, kung paano naman po sa, sa ikagaganda ng liga, no? Dahil alam naman po natin, ang PBA, hindi na po katulad ng dati, no? Hindi lang po ako nagsasabi niyan, pati yung mga mga old players, no? Yung mga former players na naglaro diyan. Sinasabi nga nila. Kaya nga gusto nilang manood at of course makapag-vlog para po ma-push, no? Yung ating PBA na maibalik sa dati. Ayan, malay nyo pagka bumalik or kung maglaro. Ito pong ating Dwight Howard, talaga makakuha po talaga ng maraming fans yan. Ang tanong, sinong koponan na magbabayad sa kanya? At how much? Di ba? Well, di mo pwede bigyan ng yan, o pera ng 30,000 yan. Katulad po ng sinabi ni Mac Cardona, na siya daw di umano, binayaran, ng 30,000 pesos para makapaglaro, At meron nga daw libre. Well, hindi mo pwede ilibre ito, This is super legit NBA player. Di lang basta po NBA player to, Kita naman po natin how dominant he is when he was in Orlando, At yun nga, napunta siya sa Lakers, then napunta siya sa Houston, at yun na, nagpalipat-lipat na siya. At maraming ang umaasa na makakalaro siya sa Golden State, pero hindi nangyari yun. Kasi nga, siya, hindi siya kinonsider, hindi siya pinapirma. Kaya ngayon, nandito siya. Siguro good thing na rin, para sa PBA fans, to make way para makapaglaro siya dito sa atin. So, who knows, So, yan po ang ating kakalampagin sa PBA, na this is the time, na, pagkakataon natin na bumalik yung ating mga fans, Di lang puro Ginebra or San Miguel lang panonoorin, Maganda maglaro to sa, ewan ko lang kung totoo yung intention or kung may intention ng Converge na ilaro itong si Dwight, po. At yun nga, very intriguing kung magkano magiging magiging sahod niya once he finally play sa PBA kung ma-approve, At yun nga, at yan po ang ating abangan. But of course, may binabanggit din po siya, Ito po ang kanyang ka-twin tower dyan sa SGA na si Andre Blatch. Ayan, alam naman po natin ang lahat si Kuya Dre. Dati natin itong naturalized player, na naglaro dyan sa atin sa Gilas, Pilipinas. At sa tingin ko naman, nagtataka ako bakit hindi siya naglalaro as PBA player, Alam ko po na ang polisiya ng ating PBA is yung mga natural born Pilipino lang na may Filipino blood ang pwede maglaro. So mga Phil-Ams, yung mga half-blooded Filipinos lang allowed, po. Pero bakit kaya itong mga nagrepresent sa ating bansa, hindi sila allowed? Dahil wala silang dugong Pilipino. Sa tingin ko, dapat it's time na rin to change that, Dahil, pero yun he represent
our country, ano. Tapos hindi siya pwede maglaro sa ating country's Premier League, ano po, na PBA. Bakit ganun? Siguro dapat magkaroon na po ng amendments, no, sa policy na yan, na dapat po allowed yung mga katulad ni Andre Blatch, no, na makapaglaro, yung mga former naturalized players natin na naglaro sa ating Gilas, no. I'm sure Pilipino pa rin naman yan at hindi lang po yun. They represented us, di ba? So dapat allowed silang maglaro sa PBA. Dapat sila, qualified sila. Hindi sila dapat nagfo-fall sa pulisiya na wala silang Filipino blood kaya hindi sila pwede maglaro. They can, but as an import. No. Yun nga, ang problema natin dyan is yung height limit. So, dapat siguro i-abolish na yung mga height limits, di ba? Kasi gusto naman natin, bakit ba tayo nag-hire ng mga ng mga foreigners, mga imports? Well, para mahawa din yung mga players natin at yung level of competition natin, tumaas. Ngayon, mismo NBA caliber na kumakatok sa atin. So, yan po ang inaabangan ng lahat natin, Saan kaya ito maglalaro? Well, sana sa katulad nga ng Converge, no? Hindi na sa SMC, hindi na sa MVP. Dahil given na yan. Dahil kahit wala ang NBA caliber dyan, panonoorin naman yan at napupuno nila ang venue. So, it's time, na makapaglaro ito sa sa hindi naman masyadong, mahinang kupunan. Para makita naman, may chance naman sila makarating na finals, di ba? No? Maganda nga sa tinatawag na farm team di ba? Para may laban, di ba? So yun po muna ang ating topic ngayon, about dito po sa ating super idol, no, sa basketball na si Dwight Howard. At yun nga, nakita niyo naman ng mukha niya, masaya talaga siya nung siya'y tumapak dahil alam niya po kung gaano tayo sa basketball, kung number 1 pong sport ng mga Pilipino ang basketball. Kaya dahil nababakas sa mga mukha nila, Hindi lang siya, yung mga kasama niya dyan po sa SGA Group. At yun lamang po ating topic sa ngayon. At tignan ko po sa comments kung ano po masasabi nyo. At maraming salamat at pagkita-kita tayo muli dito sa Doy TV Sports. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.